pagdulong sa lipunan na ito. Salamat, minsan pa kami Lord ay humihiling, Lord, na pagnubayan kami sa gawain na ito. Kasi matapos ito at hanggang sa kami ay makauwi, bit-bit namin, baon-baon namin, Panginoon, mga salita, Lord, na inihatid mo sa amin. At ang katugunan sa lahat ng aming panalangin. Salamat, Lord, at sa'yo namin inihatid ang lahat ng papuri at pagsamba sa tanging pangalan mo lamang, Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. Sa hindi pagpapakatagal, amen, tayo po ay bubukas na ng banal na kasulatan sa Romans chapter 8, verse 28, a very familiar verse, pero napaka-powerful ng verse na ito. Sabi niya, and we know that all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Sa Ephesians chapter 3, verse 9 hanggang 11, ganito pong sabi, Ephesians 3:9, and to make all men see what is the fellowship of the mystery which from the beginning of the world had been hid in God, who created all things by Jesus Christ, to the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of God. The last verse, according to the eternal purpose which He purposed in Christ Jesus our Lord. Purihin ang pagkakabasa ng kanyang kasulatan, malayo na po kayong makakauwi. Amen. Binabati ko po ang bawat isa ng mapagpalang gabi sa pangalan ng ating Panginoong Hesus. Tayo po ay minsan pang kinatagpo ng ating Panginoon sa nakalipas ng mga gawain. Amen. Tayo ay nagpapasalamat sa Diyos dahil nagbibigay sa atin ng kalakasan parati ang kanyang mga salita. Bagamat mayroong pagbagsak, bagamat mayroong panghihina, ay si Lord ay hindi kailanman nagkukulang sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya tayo po ay narito, nag-celebrate minsan pa ng pangalan ng ating Panginoon. And then, alam ko, yung bawat isa ay mayroong mga kanya-kanyang mga panalangin. Amen. At kayo po ay mayroong pananampalataya na matutugunan ang lahat ng mga panalangin na yan. Sa gabing ito, nais ko pong mangusap ng simpleng pangusap at itong papamagatang eternal purpose. Eternal purpose. At ang subtitle po natin ay Showbread or Showbread. Okay, so sa ating binasa sa Romans chapter 8 ay ating nakita yung lahat ng bagay ay nilalakip ng Panginoon sa ikabubuti. Pero kapag binubuksan ng verse na ito ay doon na lamang nagkakaroon ng pag-focus. Pero kung ating bubusisiin ang salita ng Panginoon, yan po ay karugtong lamang ng naunang sinabi. Meron pong katawan niya. At ang katawan ng pangungusap na yan ay nasa verse 26 at verse 27. Na kung saan ang sabi, likewise the Spirit also helpeth our infirmities. For we know that we should pray for as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. So, nangangahulugan na hindi tayo marunong manalangin, pero merong Espiritu Santo na siyang nagturo sa atin kung paano manalangin. Verse 27, and He that searcheth the hearts knoweth what is the mind of the Spirit, because He maketh intercession for the saints according to the will of God. So, may kaugnayan ang verse 26, verse 27 doon sa verse 28, no? Sabi nga diyan, ang prayer ay dapat ay ang laman ay kung ano yung kalooban ng Panginoon. Kaya
dinugtong dun sa verse 26 and verse 27, yung lahat ng bagay na nangyayari sa atin ay nagkakalakip-lakip. No? Tayo ay tinawag according to His purpose. So therefore, dapat maganap ang layunin na yon ayon sa katawagan sa atin. Alright? So ang intercession ang nagtutuwid ng panalangin na nakaangkla dun sa will ni Lord. Kaya nga merong intercession, kaya nga merong pagtutuwid ng ating mga panalangin. Kasi kung tayo lang po ang mananalangin nang wala ang tulong ng intercession, ay marami tayong gusto na mangyari sa buhay natin. Pero ang tanong, yan po ba ay kalooban ng Panginoon? Kaya nga dumarating sa eksena, itong intercession means advocate or attorney, no? Siya po ang nagiging mediator para suungin ang kung ano ba talaga ang kalooban ni Lord sa buhay natin. Dahil nandito tayo sa lupa hindi para gawin kung ano yung gusto natin, kundi nandito tayo sa lupa para ganapin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng buhay natin. So therefore, kaya kailangan ng Holy Spirit para mag-guide tayo sa tamang pamumuhay. Amen. Dahil nga, kung ano yung prayer natin, yun ang nagiging buhay natin. Kaya kailangan tayong ituwid ng Espiritu Santo para maging tama ang ating buhay. Ituwid sa panalangin para maging tama ang magiging bunga ng ating panalangin. Alright, sa James chapter 5, verse 16, pansinin po natin, yung verse 28 na yan, verse 26 hanggang 28 ng Romans chapter 8, yan po ay panalangin ng mga believer. Hindi po yan panalangin. Well, nananalangin ang mga unbeliever. Alam niyo ba yan? Sabi ng Biblia, the sinner's prayer. Meron palang panalangin ang mga makasalanan. No? Ang sabi ng Proverbs, hindi yan pinapakinggan ng Panginoon, yung mga panalangin ng mga makasalanan. Ba't sila nananalangin? Kasi nga, kilala naman nila ang Panginoon eh. No? Pero ang problema, hindi sila kilala ng Diyos. Dahil sila nga ay sinner. Kaya meron silang panalangin. So, ang pag-uusapan po natin ay ang panalangin. Ang pinag-uusapan sa verse na ito ay ang panalangin ng mga believer. Dito sa James chapter 5, verse 16, I confess your faults one to another and pray one for another that ye may be healed. Amen. So, ang healed po na yan ay hindi lamang po kagalingan ng ating sakit, kundi ang sakit ng ating kaluluwa din ang tinutukoy dyan. Amen. Yung sakit sa katawan ay talagang masakit yan. Pero kapag nasaktan ang iyong kalooban, ay mas masakit yan. Amen. Minsan, humilom na yung sugat ng katawan, pero yung sugat sa kalooban ay matagal mawala. Kaya nga, kinakailangan na confess your faults one to another at magdalanginan sa isa't isa that ye may be healed. Amen. Yang ang prayer ko na yan na tinutukoy ay panalangin ng righteous man. Dahil nga, the effectual fervent prayer of a righteous man availeth much. So, sino itong righteous man? Sila yung mga binago ni Kristo, no? Na dating unbeliever, na ngayon ay believer na. Kaya nga sabi, malaki ang nagagawa ng panalangin ng isang taong matuwid sa makatuwid bagay ng isang believer. Dahil believer siya, malaki ang nagagawa ng prayer niya. John chapter 15, verse 16, you have not chosen me, but I have chosen you. No, sabi ni Kristo, and ordain you that ye should go and bring forth fruit. No, hindi tayo ang pumili sa Diyos, kundi si Lord ang pumili sa atin. At inordain niya tayo that ye should
go para tayo ay umayo and bring forth fruit, para mamunga. So, ang bunga, yan yung purpose. Amen. Na ipipresenta mo na yung purpose mo. Dahil ikaw ay inordain, ikaw ay pinili ni Lord, so therefore meron kang gampanin. And that your fruit should remain. Amen. Hallelujah. Hindi pwedeng namunga ka lang ngayon at kinabukasan, magkaroon lang ng kapagsubukan, ay malalanta ka na at hindi ka na mamumunga. Sabi dito, that whatsoever you shall ask of the Father in my name, He may give it to you. So ano sinasabi ng scripture nito? Ang pagkapili sa iyo, ang pagkatawag sa iyo ng Panginoon, ang pag-ordain sa iyo ni Lord ay may kinalaman doon sa panalangin mo. Amen? So tinalaga kita, pinili kita para sa lahat ng iyong hilingin ay ipagkakaloob ko sa iyo. Because you are called according to my purpose. Hallelujah. So, naintindihan na natin, mas nag-enlighten tayo doon sa Romans chapter 8 verse 28. No? Yan po ay may kaugnay doon sa panalangin. Hallelujah. So, pwedeng manalangin ng sinner, sabi ko nga, pero iba yung panalangin ng believer. Dahil ang panalangin ng believer ay konektado sa kung anong kalooban ng ating Panginoon. Because you are called. Ikaw ay tinawag, inordain, inelect. No? Hallelujah, para mamunga. Hallelujah, at ang iyong panalangin ay may tulong ng Espiritu Santo. Kaya lahat ng panalangin na yon ay nakakabit doon sa kalooban ni Lord. Because you are called according to His purpose. Kaya sabi ni Brother Branham, prayer is most powerful weapon that was ever put in the control of human beings. Mabilis ba ako? Sakto lang? Alright, so gusto ko lang pagkasyahin ito sa tamang oras. That was ever put in the control of human beings. There's no atomic bomb or no hydrogen bomb as powerful as prayer. Amen. So, kasi ang dyablo, lahat ng bagay na kanyang pwedeng gawin ay gagawin niya para ikaw ay istorbohin o sirain ang iyong pananalangin. Ang higit niyang hinahadlangan yung ating panalangin eh. Dahil alam na alam niya kung ano yung kayang gawin ng panalangin ng isang believer. Kaya nitong maisakatuparan ang layunin ng Diyos. Kaya lahat ng pwersa, lahat ng pagpaplano, lahat ng pag-meeting sa kanyang alipores ay gagawin niya para sirain ang iyong panalangin. Alright? So, alam nyo, totoong nangyayari yan. Pwede tayong mag-worship ng napakahaba. Kayang-kaya natin. Makinig ng preaching ng mahaba, ng 1 oras, kinakaya natin. No? Gumawa ng mga bagay na ayon sa ating sarili, nagagawa natin. Pero meron bang nakakagawa ng manalangin ng 2 oras, ng tuloy-tuloy, ng walang hinto? Pero nagagawa natin mag-praise and worship mula kaninang alas 6 at ngayon ay 7:16 na. Mag-iisang oras ako dito and then magpe-pray mamaya. Kita nyo kung anong ilang minuto lang ang prayer. Yung panalangin natin sa araw-araw, mas mahaba yung mga ginagawa natin kaysa doon sa panalangin. Ayan ang sinasabi ko, na lahat kasi ng ginawa ng kaaway ay nagawa niya na para paikliin ang iyong panalangin. So, hirap tayong manalangin ng mahaba. Kasi alam nyo, sabi ko nga, yan yung pinakahinahadlangan ng kaaway. Lahat ay ginagawa niya. Alam nyo, lumuluhod ka pa lang kasi
nanginginig na siya. Yun ang sabi ni Brother Branham. No? Hindi ka pa nga nagsisimulang manalangin. Luluhod ka pa lang. Nanginginig na siya dahil alam niya na ikaw na believer na mangungusap ka ng isang pangungusap na mula sa kalangitan. Pupukawin mo ang atensyon ng buong sangkalangitan dahil babanggitin mo ang salita ng makalangit na salita. Dahil yan ay mababanggit mo sa pamamagitan ng intercession ng Holy Spirit. Hallelujah! So, ang panalangin ay parang arsenal or warehouse. Warehouse ng mga iba't ibang kagamitang pandigma. Mga matitinding weapon. Yan ang arsenal. Diyan daw tinulad yung prayer, no? Iba't ibang klase ng mga malalakas na sandata na kayang makagapi sa lahat ng plano ng kaaway sa buhay mo. So, sabi ni Brother Branham, mas higit pa ang magagawa ng panalangin mo kaysa doon sa arsenal. Kung ang arsenal ay mayroon ng mga matitinding weapons, no? Pero kayang yanigin ang buong isang bansa. Pero itong prayer ay kayang isaayos ang buong daigdig. Hallelujah! Dahil mas matindi ang kayang gawin ng panalangin. Kaya sabi niya doon, there's no atomic bomb, no hydrogen bomb as powerful as prayer. Amen. Hallelujah. So, amen. Hindi tayo makapanalangin ng mahaba dahil yan ay dahil sa impluwensya na rin ng cosmos, ng sanglibutan na ito. Amen. Ang mahalaga, naroon sa ating puso, mga kapatid, ang desire na maisakalooban o maisakatuparan ang kalooban ng Panginoon. Hallelujah. Yan po ang ating pakatatandaan habang tayo ay mananalangin. Now, hindi na tayo masyadong magdedwell about dun sa prayer. Punta na tayo sa pinaka-topic natin. So, kinakailangan kong banggitin yung about sa power of prayer. Bukod sa prayer meeting kasi ito, ay yun din kasi yung foundation ng ating pag-usapan sa gabing ito. Tandaan nyo, ilagay natin ang panalangin natin sa kung ano ang kalooban o purpose ng Diyos sa buhay natin. Dahil dyan tayo tinawag. We are called according to His purpose. Now, Romans chapter 8, verse 28. Ating pag-usapan kung bakit eternal purpose at kung bakit subtitle natin ay shewbread. Medyo magugulat tayo ng kaunti sa meaning ng Romans chapter 8 verse 28 na lagi natin binabasa na meron pala itong revelation sa loob nito. Ang sabi, ayan, tama yan. Romans, tama yung up. And we know that all things works together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Now, tignan natin ang meaning ng purpose. Kung i-click natin ang purpose, makikita po natin sa taas muna, yan po ay galing sa salitang prothesis, na sa salin ng English ay purpose, na pinagmulan ng salita sa Greek lexicon ay shewbread. Parang ang napakalayo naman. Purpose tapos naging tinapay. No? So, tandaan natin, ang shewbread ay nakalagay sa inner court. Tingnan natin, a setting forth of a thing, placing of it in view the shewbread. 12 loaves of wheaten bread, corresponding to the number of the tribes of Israel, which loaves were offered to God every Sabbath, and separated into 2 rows, lay for 7 days upon a table placed
in the sanctuary or front portion of the tabernacle and afterwards of the temple. Alright, so the rite of setting forth the loaves. Tignan nga natin itong number 2 kung meron pa, purpose. Wala na. Okay. So, nakita natin doon sa definition ng Greek lexicon, ang showbread ay simbolo o ginagawa ng pagsasamba noong unang panahon ng mga Israel sa tabernakulo. Alright, so ipinapwesto itong showbread doon sa inner court. Dahil alam natin, merong tatlong hati ang tabernakulo. May outer, may inner, and then most holy place. Doon sa inner court, kung saan nakatapat ang pinaka-Shekinah glory, doon inilalagay ang isang lamesa at doon inilalapag ang mga tinapay na iyan po ay 12 na tinapay na nagre-representa ng 12 tribes. Alright, so sa tabi ng tinapay ng lamesa na yan ay naroon ang 7 candlestick. So, ang sabi dyan sa dictionary, dyan nang galing ang salitang purpose na sinasabi sa verse 28. Alright? So now, himayin natin ng kaunti ang verse na ito. Doon sa verse 28, sabi niyan, all things. Ibig sabihin ng all things ay diyan nakapaloob yung masama at mabuting nangyayari sa mga believer. Dahil mga believer na po ang kinakausap dito. Hindi po kasama dito ang unbeliever. Alright? So, dahil yan ang pinag-uusapan dito, yung mga nagmamahal sa Diyos at mga tinawag alinsunod sa kanyang nasa. So, ang pinag-usapan ay ang believer na lahat daw ng bagay, good and bad, or sometimes neutral things, amen, hallelujah, ay inilalakip-lakip ng Diyos sa ay kabubuti nito. Alright? Kung ating papansinin mga kapatid, sa buhay ng isang Kristiyano, tila mas marami ang bad things. Alam niyo ba yan? No? Mas marami ang bad things kaysa doon sa good things. No? Hindi madali ang buhay ng Kristiyano. Pero sa pagiging hindi madali na yan, diyan tayo lalong nagiging masaya. Dahil walang victory kung walang battle. Hallelujah. Kaya nga, mas parang tila, mas maraming bad things ang nangyayari sa buhay natin. Kung kailan pumasok ako kay Kristo, kung kailan nabautismohan ako, tsaka pa nangyayari yung mga ganitong problema. Mabuti pang nandun ako sa labas. O, totoo yan. Kasi ang nandun sa labas, lahat ng kagandahan ibibigay sa iyo niyan. Lahat ng gusto ng laman. Pero pag pumasok tayo dito sa loob, ibang pamumuhay na ito. Pag pumasok tayo kay Kristo. Hallelujah. Now, kaya nga, bad things, yung mga bad things na lahat ng temptation, persecution na ginagawa ng kaaway. Amen? So, mga bagay na hindi natin nanasahan, no? Na mga nangyayari, na dumarating. Bakit? Dahil tayo ay nakalagay sa kondisyon ng mundo na ito, negative na mundo, na hindi na naman natin dapat kalagyan. No? Yung mundo na ito, hindi naman dapat nating kalagyan. In a way na yung cosmos na to. No? Pero ang sabi, lahat ng ito ay kayang paglakipin ni Lord sa ikabubuti. Maraming tao na nakakaranas ng persecution kahit wala kay Kristo. Nakakaranas ng problema, mga kaibigan nyo lang, mga katrabaho nyo lang na wala kay Kristo, may mga problema yung mga yan. Lahat ng tao na nabubuhay, lahat may problema. Amen. Lahat may mga bad things na i-experience. Amen. At kung wala kay Kristo, alam nyo, yung iba kinamamatayan pa nila ito. No, yung iba nagsisuicide dahil hindi na nila kaya ang problemang dumarating sa buhay nila.
Hallelujah. Pero mapalad tayo mga kapatid. Amen. Dahil naunawaan natin sa pangako na to ng ating Panginoon na masama man o mabuti ang mangyari sa iyo. Hallelujah. Lahat yan ay equivalent yan ay mabuti. Gagawin kong mabuti. Hallelujah. Sapagkat meron akong eternal purpose para dyan. Hallelujah. O alimbawa na lang sa personal ko na lang na buhay para din na lang ako lumayo. Amen. Hallelujah. Kung aking iisipin lang, alam ko marami na nakakaalam ng aking buhay, kung paano kami nag-broken family, so and so forth. Pero yung bawat detalye ng mga yon, amen, walang halos nakakaalam yan. Pero hindi ko na babanggitin. Pero kung aking iisipin lang, lahat ng mga masasamang bagay na nangyari, mga kapatid, at kung wala ko kay Kristo, amen, ikasasama ako ng loob yun. Lahat ng, halos ang laki ng bahagi ng buhay ko. No? 31 na akong, turning 31 ako this year. Hallelujah, ang laki ng bahagi ng buhay ko na puro masasama. No? Hallelujah. Anong ibig ko sabihin? Mga kapatid, na tila baga, lalo na pumunta ko kay Kristo, maraming mga pagsubok pang dumating. Nakaranas ng mga backsliding condition. Hallelujah. At kung aking babalikan lang yung mga nakaraan, kaya ngayon mga kapatid ko, hanggang ngayon, malalaki na't lahat. Yung iba, nagkapamilya na. Amen. Yung iba, ang gaganda naman ng mga trabaho. Pero, galit pa rin sa magulang. Pero ngayon, na naintindihan ko ito. Hallelujah. Salamat na nangyari yung mga bagay na yun. Salamat na nangyari yung mga tila masasamang bagay sa paningin ng tao. Dahil sa bagay na nangyari na yun. Amen. Dahil sa broken family na yan, dahil sa mga mahihirap na sitwasyon na yun, narito ako ngayon sa end-time message. Amen. Hallelujah. Kaya nga meron tayong kanya-kanyang mga testimonya. Hallelujah. Lahat ng mga masasamang bagay na nangyari, merong mahaba na dito na naglilingkod sa ating Panginoon. Merong mga masasamang kapagsubukan na nangyayari. May mga bagay na hindi inaasahan. Hallelujah. Tandaan nyo mga kapatid. Nangyari ang mga bagay na yan dahil may gustong patunayan sa iyo ang Diyos. Meron siyang eternal purpose sa iyo. Hallelujah. At yan ay nagmamanifest. Hallelujah. At unti-unti hanggang sa maintindihan na natin. Hallelujah. Na lahat ay nilakip ni Lord sa ikabubuti. Amen. So, now, kaya nga unbeliever yung mga believer ay talagang dumadaan yan sa mga kapagsubukan. Kasi nga, alam nyo, merong, for example, ay merong bowl or mangkok ang Panginoon, nagmimix siya doon, kaya nga all together, no? Nagmimix siya doon. Merong mga, halimbawa, magluluto ka ng cake, hindi naman puro sugar lang. Masama yun. Ang dulot nun, diabetes yan. No? Kaya nga, naglagay siya ng iba pang ingredients. Flour, harina. Ayan na, all-purpose. Flour. Diba? Hanggang sa na-mix yan mga kung puro harina lang ang nilagay. Anong mangyayari dyan? Manunuyot ka no? Kung tubig lang, hindi cake yun. Kaya nga, lahat yan ay hinalo-halo ng Panginoon. Kaya nga, God's mixing bowl, all together para for good. Hallelujah. Kaya lahat ng ingredients, sometimes may mga bagay tayong hindi naunawaan kung bakit nangyayari sa atin ito, so and so forth. Hintayin mo hanggang dulo. Kapag na-mix na ni Lord yan, ang lahat, doon mo marirealize ang purpose ni Lord kung bakit nangyari ang mga bagay na yan. Hallelujah. Praise the name of Jesus. Tignan mo sa dulo kung gaano kasarap ang naluto ni Lord sa buhay mo. Amen. Everything works together for good. Basta siguraduhin mo lang na mahal mo si Lord. Habang nangyayari yung mga hirap.
Basta siguraduhin mo lang, make your election sure. Kasi hindi naman doon nagtapos sa to them that love the Lord, kundi doon sa according to His purpose. Alright, isipin nyo gaano na ba tayo katagal na naglilingkod sa Panginoon? Ilang beses na ba tayo gustong pabagsakin ng kaaway? No? Gumagamit siya ng mga tao para sirain ang katayuan mo. No? So sabihin na natin gumagamit ng mga sitwasyon, no, para sirain ang katayuan, kalagayan natin bilang mga mananampalataya. Tignan nyo, sabi dito sa Psalms chapter 57 verse 6, they have prepared a net for my step. Kita nyo, nagpe-prepare yung kaaway ng silo sa mga lakad mo. My soul is bowed down, they have digged a pit before me, into the midst whereof they are all fallen themselves. Gumagawa ng bitag ang kaaway, hallelujah, pero sa kalagitnaan nito, mahuhulog sila. Hallelujah, sa ginawa nilang bitag. Amen. Amen. Psalms chapter 7 verse 15. From same context, sabi niya dito, he made a pit and dig it, and is fallen into the ditch which he made. Gumagawa siya ng mga bitag. Hallelujah. Naalala niyo yung kwento ni Haman at Mordecai? Amen. Ganyan ang senaryo. Hallelujah. Pero hindi ko na ikikwento, ha? Hallelujah. So, alam ko, mga message believer na tayo. Hallelujah. So, ang punto lang naman ay iyon. Amen. Nag-prepare ng tawag dito, ng bitag, o ng kasi yung nangyari kay Haman, yung pangpugot ng ulo. So, ang ending, si Haman, ginawa niya yon para mapugutan si Mordecai. And then, ang ending, hallelujah, si Haman ang siyang mapupugutan. Yung ginawa niya na yon, ginawa para sa kanya pala. Hallelujah. Kaya sinabi dito, he made a pit and dig it, and is fallen into the ditch which he made. His mischief shall return upon his own head, and his violent dealing shall come down upon his own pate. So, walang sandatang ginawa sa inyo ng kaaway. Well, alam ko, malalakas yan. Lahat ng pwersa ng kaaway, sisirain ng iyong katayuan, kalagayan bilang isang mananampalataya. Lahat ng pagpaplano, lahat ng sandata ay gagawin niya sa iyo. Lahat ng bitag, so and so forth. Alam nyo, walang magtatagumpay sa lahat ng ginagawa na yan ng kaaway. Sa kabila ng mga ginawa niya para pabagsakin ka, ibitag ka, eto ka ngayon, nananatili na katayo. Hallelujah, sineserve ang eternal purpose ni Lord sa buhay mo. Hallelujah. Amen. Kaya walang magagawa ang kaaway dahil merong eternal purpose si Lord. Amen. Bago pa ang simula, meron ng eternal. Hallelujah. Now, tignan natin itong showbread. May isang eksena, hallelujah, sa Biblia na sa mission ng mga alagad, nagutom sila. Marahil sa Book of John iyon. Amen. Tinanong nila si Kristo, Lord, meron ka bang, Jesus, meron ka bang tinapay? Actually, ang term na ginamit pagkain, pero yung common na pagkain doon sa panahon ay tinapay. No? Showbread. Kaya kapag titignan mo pa rin yun, yung pagkain na yun, bread pa rin ang ilalagay ng Greek lexicon. Now, dun sa kwento na yon, so hindi ko na nilagay diyan sa lineup, naghahanap ng tinapay itong mga alagad. Nagtanong sila kay Kristo, Lord, meron ka bang tinapay diyan? Baka may tinago ka, hindi mo sinasabi, ha? Nandun sila sa mga mission, no? So, sabi ni Lord, meron. Sabi ni Lord, ang tinapay ko, alam niyo kung ano? Ay tuparin ang kalooban ng Ama. Tuparin ang eternal purpose. So that's the bread. Amen. That's my bread.
something that is set forth in view. Amen. Hallelujah. So, representation dito sa lupa, yung tinapay na tinatawag, no? Na tagatupad ng kalooban o ng purpose ng Diyos. Now, sa Romans chapter 9, verse 11, ganito ang sabi, pakinggan natin. For the children being not yet born, neither having done any good or evil, ang isang bata na hindi pa naipapanganak, o isang bata na naipanganak na hindi pa nakakaalam ng mabuti at masama, that the purpose of God according to election might stand, not of works, but of Him that calleth. Amen. So kaya kapag kinlik mo pa rin yung salitang purpose doon, yung salitang purpose na yun, kapag kinlik mo pa rin, lalabas pa rin yung ibig sabihin ng purpose pa rin dyan ay yung showbread. You see? Hallelujah. Now, pupunta tayo doon kung bakit kasi showbread yan. Pansinin lang natin muna, hallelujah, na merong purpose si Lord na tatayo, amen, na mananatili sa buhay mo. Meron ng, kumbaga, sa verse na ito, ay meron na siyang ipinrepair na purpose sa buhay mo kahit na hindi ka pa ipinanganak. O kahit na naipanganak ka na, nasa murang edad ka pa lang na hindi ka pa nakakaalam, merong eternal purpose sa iyo na hindi sa pamamagitan ng gawa mo, kundi ayon sa pagkatawag ng Diyos sa iyo. Naintindihan natin? Now, pagtibayin natin ito sa Ephesians chapter 1, verse 11. Ang sabi dito, in whom also we have obtained an inheritance. Pag sinabi mong inheritance, mana. Kapag sinabing mana, applicable lang yung word na mana sa mga bagay na inihanda para sa iyo. Hindi mo pa tinanggap, pero meron kang matatanggap. Yan yung definition ng inheritance. Yung inheritance, mana na matatanggap mo. Alright. So, sa madaling salita, sigurado na meron kang matatanggap. So, being predestinated according to the purpose of Him, siya pa rin. Yung word na purpose niyan ay showbread pa rin ang pinakikita. Sabi diyan, who worketh all things after the counsel of His own will. So, mayroon siyang itinalagang layunin, hindi lang bago ka ipinanganak, kundi bago pa itatag ang sanglibutan. Amen. Meron na siyang purpose para sa iyo. Kaya nga, tinatawag itong eternal purpose. Alright? Pag sinabi mong eternal, walang beginning, walang end. So, bago pa magkaroon ng in the beginning, sa John chapter 1, verse 1, bago pa nagkaroon ng in the beginning was the Word, meron ng layunin si Lord. Amen. Kung bago pang nagsimula ang lahat, meron ng layunin si Lord. At kasama ka sa mga layunin na yon. Kaya tinawag yung eternal purpose. Hindi yung subject ng time. Amen. So, hinayaan niya lang malikha, mailapag ang lahat ng mga bagay-bagay dito sa ibabaw ng lupa. Hinayaan niyang magmanifest ang lahat, mangyari ang lahat, para maganap ang eternal purpose niya. Hallelujah, doon sa walang hanggan, at maganap, hallelujah, na actual sa pamamagitan mo. Amen. Dahil ikaw ay nasa kaisipan na niya before the foundation of the world. Yun ang sinasabi ng Ephesians chapter 1, verse 11. Hallelujah. So lahat, amen, ay nilikha niya para lang maipwesto ka at maitupad ang layunin ng ating Panginoon sa pamamagitan mo. Amen. So kung wala ang panalangin,
kung wala ang tulong ng intercession ng Holy Spirit, hallelujah, ay hindi tayo madadala doon sa tamang layunin ng Diyos. Amen. So, matutupad natin ang bawat layunin na yon sa tulong ni Attorney Holy Spirit, no, to help us to pray na matagpuan natin ang layunin natin sa buhay na ito na siyang kalooban ng Diyos. Kasi kung wala yan, talagang puro hirap lang. Pero nung ating naintindihan, everything's pala works together for good. Hallelujah. So now, Ephesians chapter 3, verse 9. Ang sabi niya, dun sa ating text kanina, and to make all men, what is the fellowship of the mystery? Nakatago ito which from the beginning of the world hath been hid in God, who created all things by Jesus, to the intent that now unto the principalities and powers in heavenly places might be known by the church, the manifold wisdom of God, according to the eternal purpose which He purposed in Christ Jesus our Lord. So, ang layunin daw na ito ay nasa kay Kristo Jesus. Amen? So, naintindihan natin na si Jesus Christ is the Word. So, ang Word ay nanahan sa atin. Pinaunawa sa atin ng Panginoon nang sabi niya, nung siya ay nabubuhay sa ibabaw ng lupa pa, sabi niya, ako ang tinapay ng buhay. Amen? Ngayon, tayo ay kumain ng tinapay na yon. Kaya nga, yung tinapay ay nasa loob na natin, mga kapatid. Hallelujah. Because what you eat is what you are. Hallelujah. Sabi ni Brother Branham, the Word becomes a living reality to you. Amen. Sister Glory. The Word becomes a living reality to you. No? Then, you are awakened to the Shekinah glory. Nung naging reality na ang salita sa iyo. Hallelujah, ikaw ay nagising, nabuhay, amen, sa harapan ng Shekinah glory, which is ang showbread, ay ipinipresenta sa inner court kung saan nasa harapan ng most holy place. Amen. Then the Bible becomes a new book. Then Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. You're living in His presence. Ano daw? Na tayo nabubuhay sa Kanyang presensya. Anong ginagawa natin? Eating the shewbread that's only provided that the day for the believers. Priests only. And we are priests. Royal priesthood, a holy nation, peculiar people. Hallelujah. Giving spiritual sacrifices to God. So, naintindihan natin from God na siyang showbread. Na akong tinapay. Nung kinain na natin, tayo na ngayon ang nagmistulang tinapay. No? Hallelujah. Now, ang showbread ay nagre-representa sa bawat tribo o sa bawat Israelita. Kaya nga, 12 loaves. 12 showbread. Ibig sabihin ng showbread kasi, yung pinapakita. Yung hindi tago na tinapay, kundi lantarang tinapay na ipinipresenta sa Diyos. Kailangan nakikita ni Lord. You know? So, showbread na in-offer ng 12 tribes sa pamamagitan ng priest. Kaya nga nilagay yun sa lamesa, lantad. Alright? Sabi dun sa Greek lexicon explanation kanina. Now, bawat tinapay, isang tribo. Alright? So, bawat tinapay na nakadikit ang pangalan doon sa tinapay, yun ang nagre-representa sa tribo. So, ibig sabihin, isang tinapay, isang tribo. Alright? So, representative yun, yung isang tinapay na yun sa isang tribo. Halimbawa, pangalan ng tinapay ng isang tribo mo, pandesal.
So, nangangahulugan na ikaw ay mapagdasal. No? So, para lang magising tayo ng kaunti. No? So, nakuha niyo yung punto? Kung anong pinresenta mong tinapay, yun ka. Alright? So, sana mapagdasal tayo, no? Alright, so bawat tinapay, so sa makatuwid, kung ating pagsasama-samahin lahat ng scripture natin so far, mula kanina nang binubuksan natin, so marireveal sa atin na tayo ay tinapay din naman sa harap ng Diyos. No, tayo ang tinapay sa harapan ng Diyos before the foundation of the world. Alright? So, nasa kaisipan na niya tayo. Wala pa ang lahat. Nung nabuhay tayo sa lupa, ano man ang nangyari, ano mang hirap ang nangyari sa atin, amen, everything works together for good. Hallelujah. Hindi tayo nawala sa harapan ng Diyos, kumbaga. Amen. Kung tayo man ay naliko, kung tayo man ay, kung meron mang mahirap na sitwasyon na nangyari sa buhay natin, kung tayo man ay naligaw dati, still ikaw ay, hallelujah, ay nasa paningin ng Panginoon. Kahit na nandun ka sa putikan ng mga nakaraan. Hallelujah! Dahil pinaranas sa iyo ng Panginoon yun para mag-manifest ang biyaya niya sa buhay mo. Hallelujah! Ngayon, naiintindihan mo na merong eternal purpose si Lord. Naganap ang mga bagay na yun para ipakita sa akin na ako pala, hallelujah, ay nabubuhay ayon sa biyaya ng Diyos. Hallelujah! So, kaya tayo ay tinatawag na showbread. The Bible says, ang kanyang mga mata ay hindi nawawaglit sa lahat ng mga matutuwid. I don't think sa Proverbs yan or sa Psalms. No? Hindi nawawaglit o nawawalay ang mata ng Diyos sa mga taong matutuwid. So tignan natin paano inuutos ni Lord i-prepare ang showbread. Sa Exodus chapter 25, verse 30. Sabi dito, and thou shalt set upon the table shewbread before me always. You see? Ilagay mo ang tinapay sa lamesa, lantaran. Sa harapan ko, parati. Doon dapat lagi nakapwesto yan, sa harapan ko. Hallelujah. Kaya nga, kasi nga, nagre-representa yan na hindi mawawaglit ang paningin ng Diyos dito sa offering na ito. Right? Which is, naintindihan natin na tayo pala ay simbolo din ng bagay na yan, ng showbread. Hallelujah. So, ano man ang maranasan, ano man ang mangyari, hindi ka magagapi. Bakit? Lahat, amen, nang nangyari sa buhay natin, na mangyayari pa in the future na gagawin ng kaaway, ay hindi siya magwawagi ang kaaway na ito, sapagkat ang Diyos ay hindi nawawaglit ang kanyang paningin. Hallelujah, sa harapan mo. Hallelujah, hindi mawawaglit ang paningin ng Diyos. Dahil ikaw ay inilagay, ipinresenta ng Son of Man. Hallelujah, sa harapan niya. Glory to Jesus. Ikaw, hallelujah, ang tumutupad lamang ng eternal purpose kung bakit ka dumarating sa mga mahihirap na sitwasyon. Pero yun nga pangako, ilalakip niya lahat. Now, 2 Timothy chapter 1, verse 9. Who hath saved us and called us with an holy calling. Kita nyo, hindi lamang basta katawagan ang tinawag sa atin ng Panginoon according to His purpose. Sabi niya, it was a holy calling. No, not according to our works. Well, marami tayong mga paraan eh. Marami tayong mga prinsipyo sa buhay, marami tayong kakayanan na pwedeng gawin, pero hindi sa pamamagitan ng ating gawa, kundi according to His own purpose and grace, which was given us in Christ Jesus. Kailan? Hindi kung kailan tumanggap ka. Hindi kung kailan ka isinilang, kundi before the world began. Yun ang sinasabi ng Scripture. Alright? So, tinawag ka na niya. So, isipin nyo ito.
ino-offer ng bayan ang showbread sa harapan ng Diyos para maging mabangong samyo. No? Kasi sa Leviticus chapter 24, verse 7, kung papansinin lang natin, tignan niyo ito, sabi niya, "And thou shalt put pure frankincense upon each row, that it may be on the bread for a memorial." So, nilalagay niya ito sa isang purong kamangyan, sa bawat baitang, row, something, that it may be on the bread for a memorial. Ang tinapay na ito ay pinaka nagiging alaala. Alaala ng ano? Kama muna. Sabi niya dito, even an offering made by fire unto the Lord. So ginagawa yung bread na ito, pinapa siga ng apoy. No? Niluluto. So, alam niyo, sabi dito, every Sabbath he shall set it in order before the Lord. Nilalagay yan. Set in order, sa harapan, before the Lord, sa harapan ni Lord, continually, tuloy-tuloy. Kita ninyo? Anong nire-representa? Ito yung bread for a memorial? Ano yung inaala-ala nito? Ano yung nire-representa nito? Ito, being taken from the children of Israel by an everlasting covenant. Right? May purpose ang pagpepresenta at pagpapakita ng tinapay ng Diyos. No? May purpose yun, yung paghahandog nila nun. Hindi yun basta, Lord, kumain ka na ito. Hindi yun basta inalay lang. Meron yung simbolo. No? Kaya nga dun tayo tutulay kung bakit purpose yun. Right? Meron yung purpose. Dakilang purpose yun. Eternal purpose. Sabi niya, yun ay pagpapakita nang sila ay nagpapatuloy sa kanilang pananatili. Kaya sabi nito, being taken from the children of Israel by an everlasting. Sabi, nagpapatuloy sila sa kanilang pananatili sa Panginoon, eternal purpose. He shall set it in order before the Lord. Na? Continually, tuloy-tuloy, pananatili na sila ay naroroon. Amen. Na sa harapan ng Panginoon, nag-offer, so and so forth, na gumaganap ng offering. In verse 7, thou shalt put pure frankincense upon each row. So, sinusunog Ang pagsunog sa apoy ng mga harina na ito ay nagpapakita ng pag-serve ng purpose. Kaya nga, sinunog yan, sineserve na nila. No? Yung all-purpose flour. Yung purpose, mga kapatid, yung showbread. Hallelujah. So habang idinadaan tayo sa apoy, amen, lalo tayong naluluto. Amen. Kaya nga, dumarating yung mga bad things. Hindi lang puro good things. Sabi ko nga kanina, mas marami ang bad things. Pero kailangan mangyari yan. Hallelujah. Kaya kailangan mangyari yung mga hirap na yon sa buhay natin. Amen. Dahil tayo ay overcomer. Hallelujah. Kailangan mangyari iyon para ikaw ay maging mabangong samyo. Kailangan merong masunog. Kailangan ikaw ay maluto. At kapag habang ito'y niluluto, merong samyo na inilalabas ito. Hallelujah. At nasiserve mo yung purpose mo. Amen. Hindi yon maluluto. Hindi ka maiinog bilang isang matured bride. Amen. Kung hindi ka darating sa mga persecution. Hallelujah, sa mga paghihirap na ito sa buhay. Naintindihan na natin, mga kapatid? Hallelujah. So habang tayo nahihirapan, lalong lumilitaw ang purpose natin sa buhay na ito. Hallelujah. Habang naluluto, hallelujah, lalong nagiging mabangong samyo tayo sa harapan ng ating Panginoon. So habang niluluto tayo bilang tinapay, habang dumaraan tayo sa mga kapagsubukan, lalo tayong bumabango. Amen. Kahit dumaan na tayo sa hirap, tandaan nyo ito, everything works together for good who are called according to His purpose. Hallelujah, sabi ng mensahe para sa ating pagtatapos. Being eternal with Him at the beginning. The eternal life, listen, that you had. Ang
eternal life na meron ka. His thought of what you was only. Kung saan, wala pa yung mga ninuno mo, wala pang lahat ng bagay. Pinapakita na yung eternal life mo naroon, nasa kaisipan ng ating Panginoon. He wanted you to He wanted me to stand in the pulpit, mangaral. He wanted may mga iba't ibang mga kaloob sa inyo. So, may mga iba't ibang purpose na pinaparating sa inyo kung bakit si Brother Robert ay magaling sa mga wires. Dahil nasiserve niya na hindi niya namamalayan ang eternal purpose niya para paglingkuran. Hallelujah, ang tabernakulo ng Panginoon. Amen. Kung bakit merong mahusay sa mga computer na mga estudyante, hallelujah, at di nila namamalayan, nagsiserve sila ng eternal purpose ng ating Panginoon. Inilagay ang bawat sa atin sa kanya-kanyang mga katawagan. Hallelujah. Marahil ang isa ay nag-iisip, paano ako, brother, nandito lang ako, lagi sa sulok ng church na ito. Hallelujah, parang wala naman akong ginagawa. Alalahanin mo ang panalangin mo. Hallelujah, ay isa sa pinakamabisang, hallelujah, kapangyarihan. Amen. At yan ang nagsiserve ng purpose para kung bakit ang church na ito ay nagpapatuloy sa ministry. Dahil sa maliit na panalangin mo. Dahil merong ikaw na nananalangin dyan sa sulok. Hindi ka man laging nakikita dito sa pulpito. Hindi ka man laging nakikita dito sa unahan. Pero meron kang purpose. Hallelujah, meron kang eternal purpose na nai-serve. Amen, ang sabi dito, He wanted you to sit in the seat tonight. Hallelujah. Then we are serving His eternal purpose. Sino mag-aakala na naupo ka lang ngayong gabi dito, umattend ka lang ng prayer meeting, ay gumaganap ka na ng eternal purpose ng ating Panginoon. Hallelujah! Amen! Ang sabi niya pa, and the one that left home. Ang ibig sabihin na ikaw o na tayo na galing doon sa tahanan ng Diyos, hallelujah, only come to the earth to serve His purpose. Na dumating dito sa lupa para ma-serve ang purpose natin. Amen. Is that right? Then, after it's finished, after na matapos ang purpose, it's brought back in a glorified state. It's matured and brought back again. Hallelujah! Purihin natin ang ating Panginoon sa gabi ito. Hallelujah! Natry magsitayo. Patuloy natin i-serve ang eternal purpose natin sa buhay na ito. Amen. Huwag tayong magpapatinag sa mga masasamang bagay na nangyayari sa atin. Hallelujah, sa ating buhay. Sa gabing ito, naintindihan na natin ang buhay ng Kristiyano. Tila mas marami ang mga masasamang bagay na nangyayari. That's normal. Amen. Sapagkat tayo sinusunog. Hallelujah. In a way na tayo ay niluluto para mag-mature. At habang tayo ay naluluto, nagiging mabangong samyo tayo sa harapan ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Nasiserve natin tayo bilang isang showbread. Hallelujah. Before the Lord. Amen. Kaya nga tayo mga kapatid, patuloy. Hallelujah. Na magpatuloy sa ating Panginoon. Huwag tayo magpapatinag. Everything's work together for good. Amen. Kung tayo nahihirapan na, kung tayo ay nagugulumihanan na, kung tayo ay pagod na, amen, merong verse 26 and verse 27 bago mag-verse 28. Merong advocate, merong attorney, tutulungan ka niya. Merong Holy Spirit, hallelujah, na nakakaalam ng iyong kalagayan. At siya yung magiging intercession na magsasabi sa Panginoon, sa Ama, ang iyong anak ay nahihirapan. Tulungan mong ipaunawa sa Kanya ang eternal purpose. Kaya sa gabing ito, tayo ay manalangin. Ang isang panalangin na yan, na isa sa pinaka-importanteng panalangin na maipapanalangin natin sa gabing ito, ay ang may sakatuparan ang purpose ni Lord sa buhay natin. Well, tama, may panalangin natin mga ating mga karamdaman. Tamang ipanalangin natin ang ating mga kamag-anak. Tamang ipanalangin natin ang mga bagay-bagay.
Amen. Pero isa sa pinakadakilang panalangin na gusto ni Lord na maganap, na may panalangin mo, ay ang maganap ang gusto niya, maganap ang kalooban niya sa pamamagitan mo. History repeated.